Bex! Welcome back to my YouTube channel. And paulit-ulit ako, nire-reshoot ko siya ng nire-reshoot. Kasi kahit sa mismong intro, nagkakamali na ako. And nai-stuck up ako, hindi ko alam kung paano i-start ng vlog na to. At sobrang daming nangyari sa buhay ko past 2 months ago. So, sobrang daming nangyari nun sa life ko and hindi ko alam kung ilang araw na ba ako walang upload. Hindi ko chine-check yung YouTube channel ko kung ano na ba yung nangyari sa akin, ano na ba nangyari dun sa YouTube channel ko. Baka 'pag binuksan ko kasi baka marami akong mabasa na mga masasakit na salita. So, hindi ko talaga siya binuksan. Hindi din ako nagbubukas ng YouTube studio ko kaya hindi ko alam kung ilang araw na ako walang upload. And super duper daming nangyari sa buhay ko talaga sa loob ng 2 buwan, as in. And dahil dun hindi talaga ako naging mentally stable. Marami ulit chance na sinusugod ako sa ospital kasi nagkakaroon ako ng anxiety attack. And na-realize ko na hindi talaga siya biro. And hindi naman talaga biro kung ano yung pinagdaanan ko in past 2 months. And alam ko din naman na alam nyo kung ano yung isa sa mga factor na nangyari sa akin, which is yung natanggal ako sa work and yun na, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung naging rason ng mismanage, pero alam kong alam nyo na naging mismanage yung reason ng pagtanggal ko and hindi lang doon natatapos yung nangyari sa life ko. Parang yun yung naging umpisa and sunod-sunod na siya. Actually, naging domino siya eh. Actually, hindi nga siya una eh, kasi meron pang mas unang nangyari and then hindi naman yun about sa work ko. May unang nangyari and then yung sa work ko and then may nangyari ulit. So parang super hirap. Hindi ko alam. Hindi ko na makilala yung sarili ko kasi hindi talaga ako umiiyak ng sobra-sobra. Hindi ako iiyak ng gano'n. For almost 2 months, lahat ng araw na yun iniyakan ko. Walang araw na hindi ako umiyak. As in, lahat yung araw na yun iniyakan ko. Kasi siguro dahil nagsabay-sabay talaga. As in, parang naging domino yung nangyari. Unexpected talaga na yung ibang nangyari after my work. Kasi hindi ko talaga inaasahan na mangyayari din pala talaga siya sa akin. So, sobrang hirap. And actually, wala naman akong planong magsalita pa or magkwento pa sa inyo kung ano yung nangyari dun sa after work ko or kung ano yung nangyari sa life ko. Siguro yung mga taong nandyan na lang for me, alam nila kung ano yung nangyayari sa akin. And ginawa ko tong vlog na to para magsimula ulit. Kasi hindi man ako totally nakausad sa lahat na nangyari sa buhay ko. Pero etong sabi ko sa sarili ko na once na nag-upload ako, nasabi ko sa inyo kung ano yung mga ibang detalye na nangyari sa akin. Starting noon, hindi na ako magbabasa kung ano man yung mga comment na sinasabi sa akin. At kung ikakasakit ko man yung comment na yon, sorry guys, kung masasaktan ako doon, I need to delete it para maalagaan ko yung mental health ko. Kasi hindi siya biro talaga. And inaamin ko naman sa sarili ko na grabe, hindi ako to. Kasi pag ako nagkakaroon ng problem, hinaharap ko talaga yon. At saka pray kung pray talaga ang babaeng to. Kaya ako sinasabi nila ng strong ng personality ko, proud sila sa akin kasi ang dami ng problem na nang dumaan sa buhay ko, pero kinaya ko. And at this moment, eto yung pinakamahirap kasi nagsabay-sabay talaga siya. And kailangan ko mag-make ng decision para, alam mo yan, para maging okay ako, para din talaga kay Gab. And sa loob ng 2 months na yon, nakita ko yung sarili ko kung paano magmakaawa. Nakita ko yung sarili ko kung paano mag-sorry sa mga bagay na hindi ko namang ginawa. Nakita ko yung sarili ko na kawawa. Nakita ko yung sarili ko na pagod na pagod na. Nakita ko yung sarili ko na parang wala akong kwentang ina. As in, ganun na yung naging tingin ko. Kumbaga parang, ito yung pinakamahirap ng phase ng life ko. Pero I know naman na hindi to binigay ni Lord sa akin nang hindi ko malalagpasan. Alam ko naman, makakaya ko doon. No? I'm shaking, nagbablog lang ako. And hindi na kasi talaga ako nag-open up or kung ano yung nangyayari sa akin. Si Joven,
lagi siyang nagsasabi sa'kin, madalas siyang nagcha-chat sa'kin na mag-upload na daw ako, mag-focus daw ako sa vlog para may income ako. Kasi nga, sinabi ko naman sa inyo na in 2 months wala talaga akong naging work and almost naubos din talaga yung savings ko kasi hindi naman madali talaga na buti na lang talaga nagkaroon ako ng savings. Yun yung time na everyday upload ako and then siyempre ayun may sinasahod pa ako. Pero mahirap, mahirap pero grateful ako kasi kahit papaano sa 2 months na yun, hindi nagutom yung pamilya ko, hindi ako nagutom. Hindi ko napabayaan si Gab. Nabili ko pa yung lahat ng needs ng anak ko. So, kailangan ko na ulit mag-start. Kailangan ko mag-start na maayos ako. Hindi man totally 100% na maayos ako. Pero kailangan ko na mag-start. Kasi, walang mangyayari sa akin kung malulugmok ako at maglulugmok ako. Kung magmamakaawa at magmamakaawa ako. Walang mangyayari sa akin, te. Siyempre, ako yung breadwinner ng family. Supposedly, dapat, oo, okay lang umiyak. Pero grabe na siguro yung 2 months na iniyak ko. Siguro tama na yun. Hindi yun kaartehan or what, guys. Totoo yun. Totoo yun yung nangyari sa akin. And alam yan ng mga taong nakapaligid sa akin. And mas naramdaman kong mag-isa ako. Siyempre, wala na akong partner, di ba? So, parang mas maramdaman ko na wala akong kakampi, yung iba kong friends busy, tapos yung mga kaibigan kong nakakasama ko dito sa bahay, wala na din sila. So, parang paano ako magkakaroon ng coping mechanism na gigising ako na hindi ako iiyak, gigising ako na kaya ko na, gigising ako na kailangan ko mag-isip ng ibang content para makapag-upload ako. So, nagawa ko naman yung iba, siguro i-upload ko na lang din after this vlog, yung mga vlog na nagawa ko this month na hindi ko talaga siya in-upload kahit 1 month na sa gallery ko, magto 2 months na sa gallery ko. And ayun, kailangan ko na mag-move forward, kailangan ko ng umusad kasi naawa na din naman ako sa sarili ko. Kasi nga, alam mo yun, hindi naman talaga madali. Tapos feeling ko pa, naging mahinang nanay ako for Gab. Kasi lagi niya na akong nakikitang umiiyak ng umiiyak. Nag-school naman siya, okay naman yung school niya. Kaya lang feeling ko wala pa rin akong kwentang ina kasi nga mahina ako. And hindi ko nakikita yung sarili ko na sobrang hina. Kasi nga sabi ko sa sarili ko kahit ano pa yan kaya kong harapin yan. Kasi kailangan kong may anak ako. And everyday, yun yung pinagpipray ko kay Lord na sana Lord wala na yung sakit na nararamdaman ko. Sana Lord matanggal na yung betrayal ng nararamdaman ko. Sana Lord matapos na. Matapos na. And sobrang ding sakit sa part ko, isisingit ko lang guys. Sobrang sakit din sa part ko. Kasi every time na nagma-my day ako na nag-inom, nasasabihan ako ng walang kwenta. And then they advise me na wag ko na daw i-post kasi nagmumukha lang daw akong walang kwentang ina. And ganun naman yung nangyayari kasi ganun yung mga mini-message sa akin ng ibang tao. And lagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat hindi ka nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao kasi mas kilala mo yung sarili mo. And na-hurt lang ako. Hindi ako guilty kasi wala akong kwentang ina. Kaya nga ako nag-work Kaya nga ako nag-vlog. Kaya ako kumakain. Kasi para yun kay Gab. Kasi syempre si Gab may kahati pa Hindi lang naman si Gab yung binubuhay ko. Binubuhay ko din naman yung family ko. And super duper talaga akong na-down. Nung super dami nang nagme-message sa akin. As in sa message request na wala kang kwenta, manluloko ka, wala kang utang na loob, babalik ka sa pinanggalingan mo, wala kang kwentang kaibigan. As in, ganyan yung mga nababasa ko na, grabe na pala talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, wag na muna akong mag-YouTube. Magpahinga na lang muna siguro ako. Wala naman sigurong masama kung magpapahinga ako. Wala naman sigurong masama kung raramdamin ko yung pain na nararamdaman ko. Yung mga nangyayari sa akin kung raramdamin ko, wala naman sigurong masama. At ngayon, never pa din akong nagbukas ng YouTube. And super duper kabado ako once na in-upload ko to. Kasi baka mamaya makabasa na naman ako. Pero sabi ko naman sa sarili ko, kailangan ko maging ready. Pero hindi para may ipaproof sa ibang tao, kundi dapat may mapaproof ako sa sarili ko na hindi ako gano'n, hindi ako hanggang dito na lang.
Kasi marami pa naman akong dreams, eh. Kung magpapaapekto at nagpapaapekto ako sa mga masasakit or mga natatanggap kong accusation, wala, matatalo ako. Walang magiging nanay si Gab kasi susuko ako in life. Kasi sasabihin ko ng sarili ko kahit naman anong gawin ko maganda, may masasabi at masasabi pa rin yung mga tao. And ayun, nire-ready ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung mga mababasa ko ulit dito, pero madali lang naman mag-delete. And choice ko naman yun. Dahil nga ginawa ko tong vlog na 'to para sa maayos na pagsisimula, para sa life na meron ako ulit, and for sure maninibago kayo, pero may mga i-a-upload muna akong vlog na mga nagawa ko during na gusto kong mag-vlog, na may taong nagsasabi sa'kin, may nag-i-inspire sa'kin, may nagdi-dictate sa'kin na, "Mag-vlog ka na mag-vlog." And kahit gaano karami yung mga taong nangbabash sa'kin, mga nangbabati ko sa'kin, super duper grateful pa rin ako kasi may mga taong nandiyan na naniniwala sa'kin. May mga taong nandiyan na susuportahan ako whatever happens. And si Gab, na alam ko kahit iwan ako ng lahat ng mga taong mahal ko ngayon, yung anak ko lang yung hindi ako iiwan. And yun, pagod na ang babaeng ito kaya kailangan ko na ulit magsimula. Kailangan ko na ulit ibangon yung sarili ko kasi tapos na akong malugmok. Tapos na akong maging malungkot. And kung ano man yung nakikita nyo sa mga my day ko sa Facebook, kung feeling nyo masamang tao ako or wala na akong kwentang ina, malandi ako, may nag-comment kasi dun sabi, TikTok lang ako, puro daw ako landi. Kung yun man, alamin nyo kung ano yung behind sa story na yon. Kasi ginawa ko talaga yung mga bagay na yon para malibang ako. Para hindi ako malugmok dito sa bahay. Pero yun, tapos na yung era na nalugmok ako. Tapos na yung era na nagmamakaawa ako. Tapos na yung erang umiiyak ako. Ito na, babangon na ulit ang above na to para sa anak niya at para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. And gusto ko lang magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta dyan. At salamat kasi kahit wala akong upload, ina-approach nyo ako, mini-message nyo ako na mag-upload ako. And thank you. Kasi kahit nasa simpleng salita lang na kailangan ko mag-upload na nakaka-proud ka, nakakagaan siya ng pakiramdam talaga, as in. Super duper nakakagaan ng pakiramdam. And wala, hindi naman ako whole day umiiyak. May time lang talaga na, pero everyday yun. Walang palya yun. Tapos nag-gym ako. Nagbayad ako ng coach, nag-gym ako para malibang ko yung sarili ko. And nagawa ko naman, nagkaroon naman ng changes. Pero ngayon, hindi na ulit ako nakakapag-gym kasi sa Las Piñas ako nakatira, nagparanaque ako nag-gym. Why? Para malibang ko yung sarili ko. Gusto ko na bumabiyahe ako. Hindi ako nag-aangkas, hindi ako nagmo-move. Gusto ko nasa jeep lang ako. Para, alam mo yun, matagal yung oras din sa biyahe ka. Mag-aantay ako, at least, nalilibang ko yung sarili ko, di ba? And ngayon, puro bagyo din naman kasi, kaya hindi na din naman ako nakakalabas. Ayun, parang ngayon, ang gagawin ko na lang is focus sa sarili ko, focus kay Gab, hindi na pwedeng mawala ako ulit sa sarili. Hindi ko na ulit pwedeng isakripisyo yung own happiness ko para sa ibang tao. Hindi na. Kung yung sakripisyong gagawin ko ngayon, yung minake kong decision, na for sure, malalaman nyo din siya, mga ilang araw lang, para yun sa future namin ni Gab. Para yun sa akin. Para yun sa pamilya ko at para yun sa sa anak ko. And yun, gumaan na din naman yung dibdib ko kasi sinasabi ko sa sarili ko, tatanggalin ko lahat ng sakit na nararamdaman ko. And hindi ako mapapagod na mag-pray kay God na gabayan niya ako, nabigyan niya pa ako ng malakas na pangangatawan kasi kailangan ko bumawi. So, di nga dating sa point, hindi ako natutulog. Almost 2 days. Gising lang ako, tapos hindi ako kumakain. Kaya, nung mga nagba-vlog ako, sabi nila medyo nagkalaman ako. And now, pumayat ulit ako, napapabayaan ko talaga yung sarili ko. And yun, kailangan ko na bumawi sa sarili ko kasi ito yung puhunan ko kailangan ko ng lakas, kailangan ko ng healthy katawan kasi magtatrabaho ako. Hindi ako pwedeng sakitin. And ayoko na ulit bumalik sa ospital na sarili ko lang ulit. 'Di ba? And thank you mga Bex. Sana maintindihan niyo ako. Sorry kung hindi ako nakapag-upload. And sana sa mga susunod ko pang vlog, sana supportahan niyo pa po ako. And ayan, welcome sa bagong journey, Reza. Welcome sa bagong buhay. Welcome sa bagong paninimula.
at welcome sa mga pagsubok na darating pa sa buhay natin. And alam kong hindi na ako ulit magiging mahina, pero don't get me wrong guys, walang maling maging mahina. Tandaan natin yan. Pag napapagod na tayo, pwede tayong magpahinga. Pero wag tayong susuko. Dapat alamin natin yung purpose natin sa buhay. Sa mundong ito, 'di ba? Lalo na ako, hindi ako pwedeng sumuko talaga kasi kawawa si Gab. Wala na nga siyang tatay, mawawalan pa siya ng nanay. 'Di ba? Thank you guys, and mahal na mahal ko kayo sa mga taong nandyan para supportan ako. Maraming salamat sa mga taong umalalay sa akin dyan nung time na durog ako at wala akong taong malapitan. Thank you so much. And sa mga taong may nararamdaman na sakit, lungkot, kaya natin to guys. Bilog ang mundo. Papabor din sa atin yung panahon, 'di ba? And thank you so much everyone. And hanggang dito na lang tong vlog na to. Sana supportahan niyo pa ako kasi may mga i-upload ako and gumagawa ako ng mga bagay and nagme-make ako ng decision para makausad ako. Para yun sa future namin. 'Di ba guys? And na-miss ko talaga mag-vlog. So sana supportahan niyo po ako guys, and dito ko natatapusin yung ating vlog. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa aking channel, Bebang Rica Mata, and magkita-kita tayo sa aking next vlog ba guys. Bye! I love you all!